Hi guys! Welcome back to my channel. Labas, nakikipag-Dota o nakikipag-FL sa iyong mga barkada, pagbalik mo, maayos, wala man ang sinabi. Di ba, ganda ng bahay, galing naman. Ganun ba mga ganun eh? Ay sabi, ano sinasabi? Mamay pagkain, anong merienda? Sabi pa ng mga waray, agto good man. Diba, mga kapatid? Yan din sa nakakalungkot eh, parang nakakatawa ka mo. Totoo yan, di ba? Pag maayos ang kanilang gawa, wala ka lang nag-praise sa kanila, wala ka lang nagsasabi, wow, galing naman, well done, my mother. Pero ito invisible pa rin sa lahat ng mga tao. Hindi, walang nakakalusot sa kanya. Pag nakakita yan ng ipis, alam na alam niya kung saan tatakbo yung ipis, isang sampal lang yan, patay yung ipis eh. Kahit yung daanan ng daga, yung butas, alam niya kung ano itatapag niya kung hindi makabalik yun. Alam ng mga nanay natin yun. Pinapaayos niya ang loob ng tahanan, ina-arrange niya, inaayos niya ng napakaganda. Subalit, walang kalungkot sa dulo, walang kumakapansin. Pag pinaghahinan mo ng kansaretang baboy na masarap. Sarap ng kain, pag hinahinan mo ng gulay, nagre-reklamo na. Ano ba yun? Panahin ng gulay? Ha? Ngayon natin ng gulay ah. Ang tagal na natin hindi nakapag-gulay, ngayon ako nag-gulay. Pero ang sasabihin, gulay na naman! Well, alam niyo, sabi ng John chapter 16 verse 21, when a woman is giving birth, she has sorrow because her hour has come. But when she has delivered the baby, she no longer remembers the anguish for joy that a human being has been born into the world. Mga kapatid, si Jesus, who is God incarnate, choose the image of a laboring mother to describe the most significant event in human history. Kasi si Jesus diyan, mga kapatid, nagkukwento ng kanyang kamatayan at ng kanyang pagkabuhay ng mabuti. Dadanas siya muna ng mahirap at nang siya makaakyat na sa langit sa trono ng kanyang ama ay magkakaroon ng kaligtasan ang sanlibutan. Ginamit niya yun at ganun ang mga nanay. Bibigyan siya ng lahat ng sakripisyo niya para maging komportable ang lahat na sa loob ng kanyang. Tama po ba, mga kapatid? Amen. At least wala. Kasi nga, parang ako yun. Alam niyo mga kapatid, yung mga bagay na yun, should be appreciated. Lahat ginawa ng nanay ay, minsan pag dumating ka pa na sobrang hindi ka natapos magtrabaho eh. Pagwalis pa, naglilinis pa gano'n. Tapos darating ka galing sa bahay, kasama. Tapos pagdating dun sa bahay, ano ba yan? Dugyot-dugyot mo naman. Di ka ba naligo? Kita mo naman, sobra-sobra ng sakripisyo niya for us, for me, for you. Para sa mga tatay at sa mga anak na nandito. Para sa ating comfort. Para sa ating benepisyo. Yun ang kanyang sakripisyo. Like Jesus Christ, God incarnate. Pinakita niya kung gaano mag-labor yung mother dahil ang ending nun, ang magbibenepisyo, magkakaroon ng panibagong baby ang mundong ito. Katulad ng kanyang pag-labor, katulad ng kanyang pagsasacrifice, our Lord Jesus Christ needs to go through all the sacrifices that is needed, mga kapatid, sa time na yan, sa pagkakataon na yan. Why? Because at the end of it, magkakaroon tayo ng kaligtasan para sa ating benepisyo. Yun ang ating nanay, mga kapatid. Kaya, hindi natin alam kung ano ang epekto nito sa kanila. Hindi sila na-appreciate. Para mag-unlimited tawag dito, unlimited laborer sila. Na wala silang oras papasok, wala silang oras gigising. Naunang gigising, huling natutulog, lahat naglilinis, etc. etc. And then, at the end of the day, wala man lang tayo na-appreciate sa kanila.
Sabi nga ho nandiyan ba, nasulat ko ba yung sa Isaiah? Wala yan. Wala. Sa Isaiah chapter 66 verse 23, sabi niya, the mothers as one whom his mother comforts, so I will comfort you. So ang mother ang nagpo-comfort. Through everything that ginagawa niya sa bahay, may papakita na lang niya yung comfort para sa atin mga kapatid. At sabi dito, yung faithfulness ng ating mga nanay sa ating mga kapatid ay walang kapantay yun, yung kanyang katapatan sa atin kahit na ilang beses natin siyang sinaktan eh. Hindi naman sa wala siyang magawa. Wala siyang reklamo na gagawin at gagawin pa rin niya ang kanyang trabaho bilang nanay. Yung mga panahon na gigising siya sa gabi dahil may sakit ang anak niya. Kailangan ng Royal Orange at Sky Flakes at yung itlog ng puti Itlog lang. para magpagaling sa mga may sakit. Gumigising sa madaling araw. Late na tutulog yun. Pero nagigising sa madaling araw, tinitignan yung may sakit. Tinitignan kung Kung gumagalaw yung mga pa. anak. Nakahilera, binibilang ko. Sino wala? Gigising yan para sikasuhin tayo ng lahat. Kaya naman, ito yung challenge sa atin. Sabi dito, part 4, ang challenge po sa atin mga kapatid, the challenge to the church. Sabi dito, her children rise up and call her blessed, her husband also, and he praises her. Mga kapatid, ito po yung challenge sa atin. I want to spend a few minutes issuing now a challenge for us, brothers and sisters, para sa ating mga nanay. Ano? To the children, you are not too young to honor your mother, and you are not too old to tell her what her labor has meant. Hindi ka sobrang bata para parangalan mo ang nanay mo, at hindi ka rin sobrang matanda para sabihin mo sa kanya kung ano para sa iyo yung mga ginawa niya sa iyo. Why? Because ito yung powerful countercultural na things that we can do to our mothers. Why sa adulto ngayon na parang tinitingnan lang nila na parang domestic laborer lang ang nanay sa loob ng tahanan. Kaya niya ginawa yun dahil nanay siya. Kaya niya gagawin yun dahil nanay siya. So, sino nang bakit sasabihin mo sa kanya, nay, nakikita ko yung bigat na, o yung pinapasan-pasan mo ngayon sa amin. Alam ko, medyo nahihirapan ka na rin gawin sa minsan. Na-appreciate ko yung labor. Ito yung 1 month salary ko sa iyo. Sarap naman. Sarap. Sarap. Di ba? Pag na-appreciate mo siya, at nasabihin mo siya na, alam ko, hirap ng pinagdaanan. Kamusta ka ngayong araw na? Kaya na ko ayon, alam mo na, yung mga kapatid mong pasaway, ganyan, may hinahanap mo na naman kung nasaan na naman pupunta. So, hirap para talaga ang ginawa mo na yun. Alam ko, bless ka ni Lord. Salamat sa lahat ng ginawa mo na yan. Dahil lumaki kami ng ganito, dahil sa mission. Punta tayo sa challenge. Challenge lang muna na yan. Kasi wala pa sahod yung challenge ko. So, that is for the children. Yung sasabihin natin, parangalan natin yung nanay natin at sasabihin natin sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ginawa niya sa atin at sasabihin niya kung bakit ka naging ganito ngayon dahil sa ginawa niya. Malaking tulong yun sa mga nanay, mga anak. Sa mga tatay naman, Proverbs 31 has too often been read as a job description for women. Gawin mo natin ito na magsiserve just as much as a reflection of ourselves in their lives. Na parang kung tayo mga tatay, kung gusto natin maging malinis, bigyan mo ng panahon ng asawa mo na maging malinis. Kung gusto mo maging, kung anong nakikita mong maganda para sa sarili mo, gawin mo reflection sa kanya. Kung anong komportable ang nakikita mo, kung gusto maging komportable sa mga bagay-bagay, ibigay ko rin sa kanya.
Amen ba, mga kapatid? Kung nakikita mong hirap na hirap yan, pwede kasino ba at bumili ka muna ng washing machine ng paglalaki? Para pag ginamit ng asawang babae, hindi gagana kasi panlalaki na ito. Sabon na panlalaki, di ba? Yung plancha ng panlalaki, bumili ka ng lahat ng panlalaki. O mag-day off ka muna ma, punta ka muna ngayon sa, meron akong reserve na staycation dyan for 2 days, dyan sa may BGC. Punta ka muna doon, ako na muna dito, susunod na lang ako. Lahat ng gagawin, ako na mamilinis dito. Luluto ako na yung mga bata para pagdating nila kakain. Di ba sarap no? Kasi gusto natin yun eh. Kung gusto natin yun, ibigay rin natin sa kanya. That is the reflection. They are the reflection of ourselves, brothers and sisters. And of course, sa church naman, we must be the community where mothers are not just celebrated but sustained. Alam na lang ho natin yung mga nanay na dumadaan ng mga postpartum bang tawag na? Postpartum syndrome. Depression. Pagkatapos mga anak, di ba, akala natin malakas pa rin sila kung ano-ano yung sana maging community rin tayo sa mga nanay na hindi lang parang sineselebrate natin yung Mother's Day because it is month of May and Mother's Month, kundi yung atmosphere ng church ay nagpapakita sa kanila how important the family. Alam nyo, usually pa naman sa family, una lagi nabubula din yung nanay. No? At usually sa church, pinakamarami dyan puro babae. At ang mga nanay, kung nabulagin yan, dinadala nila yung mga nanay. Kaya, as a church, we should be establishing, we should establish an atmosphere, the mother not just celebrated, but sustained. So, mga kapatid, in conclusion, sabi po yan, in chapter 31 verse 25, ang sabi po yan, strength and dignity are her clothing, and she lacks at the time to come. She lacks at the time to come. Sa mundo na punong-puno ng anxiety at depression, mga kapatid, na exhaustion, ang ating mga nanay ay hindi natatakot sa kinabukasan. Hindi dahil madali lang ang kanyang buhay, hindi rin dahil wala siyang dalang-dalang mabigat, kundi dahil alam niya na ang kanyang labor is grounded in something deeper than circumstance. Thank you guys for watching. Bye. God bless.